Maligayang pagdating sa isang araw ng aking buhay. Oh, hindi nyo kaya. English please. Comment down below. Tara, samahan nyo na nga lang ako gumawa ng ube cake. Ubus na naman kasi yung laman ng pastry chiller namin eh. Buti na lang nakapag-bake ako nung nakaraang araw. Alam nyo ba kung magkano ko lang binibenta to? Grabe, mapapamura ka sa sobrang mura. Ito nga pala yung bestseller namin na ube coconut cake. Aminin nyo, sobrang sarap ng ube na may kasamang makapuno, di ba? Pero yung makapuno na gamit ko is desiccated coconut. Ang sarap. Alam nyo ba, hanggang ngayon, ang dami pa rin naghahanap ng pistachio cake. Hindi ko na lang talaga alam kung ano yung isasagot ko. Nag-promise na lang ako sa mga customer na kapag bumaba na yung mga ingredients, saka ako magbebenta ulit. Ang tindi kasi ng mga reseller ngayon, napakataas kung magpatong. Hindi ko naman sila masisisi kasi business is a business. Syempre habang in demand, samantalahin na, di ba? Anyway, going back to the cake, gumamit lang ako ng whipping cream at nilagyan ko ng ube flavoring. Naglalagay talaga ako ng desiccated coconut para pang-pa-add ng texture sa cake. And masarap talaga yung desiccated coconut sa ube. Sobrang liit pala ng nagamit kong spatula dito. Usually kasi medyo malaking spatula yung ginagamit ko. Kaso hindi ko siya makita kaagad. Kaya nagtyaga na lang ako sa ganyan kaliit na spatula. 10 to 15 minutes ko lang pala ina-icingan yung cake. Siguro kaya din muna ko siya nabebenta kasi madali lang siyang gawin. Kasi kadalasan naman ang binabayaran sa aming mga baker ay yung oras namin. The more na matagal namin ginawa, the more na mas mahal. Imagine halos buong araw ka nakatayo sa pag-design lang ng cake. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, hindi talaga madali gumawa ng fondant cake. At matrabaho talaga siya, lalo na kung madaming details. Sige na nga, ipa-price reveal ko na to. Ang size ng cake is 6x4 and 499 ko lang siya binibenta. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo, the more na mabilis ko siyang gawin, the more na mas mura. Ayan guys, tapos na tayo. Nakagawa ko ng 3. Oras na para i-display siya sa cake chiller. Kaso itong isa masyado ko palang nataasan. Ayan, nadaplisan tuloy. Kaya ang ginawa ko sa kanya, kinuha ko siya ulit at in-slice ko na lang siya. At binenta ko siya ng 99 pesos per slice. After ko palang gumawa ng cake sa studio, andito na ako sa cafe. Uminom muna ako ng coffee, pampalakas. Kami lang pala muna nagjo-duty ng asawa ko kapag opening. Kaya madalas kapag wala pa yung staff namin, ako muna yung nagluluto sa kitchen. Guys, napaka-importante na kapag isa kayong business owner or small cafe owner, dapat alam nyo lahat para kahit alisan kayo ng mga staff nyo, kaya nyo pa rin mag-operate. Isa nga pala sa mga struggle ng mga umuusbong na business owner na kagaya namin ay yung mga staff. Kasi kahit anong pakikisama mo sa kanila, aalisan ka pa rin nila kapag nakahanap na sila ng magandang opportunity. And syempre, maswerte ka na kung makakatagpo ka na magmamahal talaga sa business mo. At syempre, yung mamahalin ka rin as a boss nila. Kaya importante na maging hands-on ka sa mismong business mo. Along the way and along the process, malalaman mo kung ano yung mali sa business mo, makakapag-adjust ka, and matututo ka. Anyway guys, go back sa niluluto ko. Ang order pala ni customer ay isang original Angus beef burger and 1 truffle cream pasta. Dapat within 15 minutes, mai-serve na namin to, lalo na kapag dine-in. So, niluto ko yung pasta in 5 to 6 minutes, and then yung burger nasa around 10 minutes. Madalas kong ituro sa mga staff ko na lagi niyong iisipin na halimbawa kayo yung umorder at kayo yung kakain. Kaya hanggat maaari, dapat quality and the best yung performance ng pagluluto. And dapat pasok sa oras. Kasi kaya nga sila nag-order sa'yo kasi alam nila na mabilis kang mag-serve. And for sure, gutom na sila kaya sila umorder. Anyway guys, may kasama pala yung order na to ng 2 caramel macchiato frap and 1 caramel macchiato na ice. Ito naman yung order ng ibang customer, which is yung avocado lang na frap. So yan guys, duty naman tayo as barista. Ang order ni customer ay isang large na vanilla matcha, matcha sauce, whipping cream, and yung coffee-based na drinks. And then papatungan ko ulit siya ng whipping cream sa ibabaw and yung matcha sauce. Ito yung bestseller namin para sa mga matcha lovers. 1 vanilla matcha frappuccino for Mami Grace. Okay na to. Next order na gagawin natin ay white mocha latte. Grabe guys, para siyang Spanish latte pero may kasama siyang Belgian white chocolate. Kaya sobrang sarap niya. Di ko alam pero halos lahat ng nasa menu namin is bestseller. Ewan ko ba?
Siguro kasi ginagamit naming coffee beans ay quality or yung barista ay masarap. Gumawa. Kayo kung ano-ano yung iniisip nyo. Next naman, gagawa tayo ng salted caramel macchiato. So, yung syrup nasa ilalim, tapos hinalo-halo ko lang siya, and nagbigay lang ako ng 3 shots ng coffee, and then foam, breve, and yung caramel sauce. Finish na! So, ayan na guys yung nagawa ko. Bili na po kayo!